Samahan niyo po ako sa Aklat ng mga Gawa. Acts chapter 14. Acts chapter 14, verse 21. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. Verse 22, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Manalangin po tayo. So diyang kay buti mo aming Diyos, at patuloy po kaming nag-aaral at may pagkakataon po kami na mag-aral ng inyong mga salita. Hiling namin na tulungan kami, tulungan po ang aming mga puso, tulungan ang aming kaisipan, na kayo ay lalo po naming makilala at makita ang pamamaraan at pangunguna po ninyo noon kung paano po ang pag-iibanghelyo ay naganap at paano po ito napapangyari. At ito ang patuloy po naming panuntunan hanggang sa aming panahon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Sa lahat po ng pagmimisyon, mayroong temporary end o may tampang tawag dito. Hindi po ito tinutuloy-tuloy ng mga misyonero ang hanggang doon na sila namamatay. Usually, when they go on mission, there is a certain point that they will end. Then mag-a-appoint sila ng elders and they will leave. And then magbabalik na lang po sila to strengthen churches. Sometimes, sa iba, nagbibigay sila ng furlough ng 1 taon na yung pastor ay hindi po magmimisyon. Hindi rin siya magpapastor sa isang church, bagkus siya ay magiging plain member muna ng simbahan for a year. But receiving his love gifts from the church, wherein siya po ay, o yung sending church po niya. Ngayon pag-usapan natin mga kapatid, the conclusion of the first missionary journey. Meron pong dalawang bahagi para sa akin. That's in 21 to 23. Return to finish their mission. Bumalik po sila para tapusin ang kanilang pagmimisyon. Verse 24 hanggang 28, return to report of their mission. Bumalik sila para sila ay mag-report. Yung una ay bumalik para tapusin yung kanilang mission. Yung ikalawa, that's in 24 hanggang verse 28, sila po ay magre-report para sa kanilang misyon. Dapat ba ginagawa ito? Will I not simply be mag-share ng gospel, tapos hindi na ako a-attend, iiwan ko na yung ministry, etc., etc. Hindi po ganun ang pagmimisyon. Meron po itong accountability. Okay, sa lahat po nito na mayroong accountability. Minsan nakala lang iba, pastor, walang accountability. Sometimes, hindi nagiging maganda yung accountability dahil sa kanyang much requirements na pinapagawa. Ano po? Merong iba na sinesend sa mission and then yung buong araw nila, hindi ko po alam kung gumawa na kayo ng meron kayong mga schedule sa, lalo yung mga planner,
na makalagay lahat, alas 7, ano gagawin mo hanggang tapos 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, tapos 12 to 1, tapos aabot po yan hanggang 6. Mukhang yung planner na yun ay disenyo para sa pagtatrabaho sa secular. Sa mga pastor, sometimes they made a lot of details. Anong oras ka nagising? Ano ang ginawa mo pagising? Pagkatapos nun, anong ginawa mo? Etc. etc. Tapos sa abot, anong oras ka natulog? Okay, Pastor, that's brutal. Meron pong mga ganon na ginagawa para sa mga misyonero. Tuloy, yung misyonero wala nang ginawa kundi magsulat ng kanyang ginagawa sa buong araw. Isipin mo, pagising mo, maglalag ka na. Anong ginagawa mo pagising? O yan, nagdi-devotion, nagkakape, nagwalis sa labas, tapos kumain, tapos... Ganun ba talaga yung pastor? Sometimes, merong mga ganun mga ginagawa. Not all. Ngayon, pag-usapan po natin si Paul and Barnabas. Anong kanilang ginawa? Ano nangyari? Natapos na po, ito yung sa 20, yun na po yung verse 20. Yun po yung... nung inutusan sila, hiniwalay sila ng Diyos in Acts 13, marami na po silang napuntahan mga churches. Hindi po ito simpleng misyon, hindi ito isang araw, hindi ito 5 araw, hindi ito isang buwan. I don't think so also na ito ay isang taon. Mas higit palagay ko yung kanilang ginawa na pagmimisyon. Dahil kung titingnan niyo po yung mga detalye, hindi siya ganun kasimpleng pagmimisyon. Umalis sila ng Antioquia, pupunta sila ng Cyprus, tapos inikot nila ang buong Cyprus, and then nakarating sila sa main part ng Cyprus, tapos nakausap nila ang pinakapinuno ng Cyprus, binigyan silang pagkakataon, pag-usapan, at mukhang nagkakaroon ng pananampalataya yung pinuno ng Cyprus, and then nagbarko sila ulit, pumunta sila sa mainland ng Asia Minor, and then nagsimula sila na persecute, nangaral, na persecute, etc. etc. Hindi to madali na nagawain. Hindi ito isang buwan lang na ginagawa. Ano po? Pastor, hindi ba mabilis? Hindi po sila naka-speedboat nung sila ay pumunta sa mga missions. Hindi sila nakabarko na para pumunta sa mission. Hindi sila wala silang sariling yate, but yung barko, sinakyan. Kung kailan magta-travel po yung barko, doon sila nagta-travel. Tapos, wala namang service, walang sasakyan na mabilis, from point to point, ihahatid ka. It's either naglalakad sila, nakasakay sa karwahe, o nakasakay sa kamelyo. Imagine those works, kung 100 miles ang nilakbay mo, that is 160 kilometers ang iyong nilalakbay, at nakasakay ka sa karwahe. Can you imagine kailan kayo nakakarating from one destination to one destination? Na-imagine nyo, Wala na kasi nagsasakay namin ng gareta. Sasakay ko sana kayo. May gareta pa kami, baka may samasakay. Ganun lang sila kabagal, sa amin kasi inihila ng kalabaw. Until today meron. Nihila ng kalabaw, tapos yung kalabaw, di naman ganun kabilisan maglakad, relax lang. Kaya imagine natin, kung pastor, mabilisan ba yung mga missions? No. Hindi po. Hindi po ito kamukha sa ngayon na we have a lot of ways on doing evangelism. Merong one verse evangelism, ang ginagamit is Romans 6:23. Tapos meron sila alam niyo yun, meron siyang sulat nakalagay, death, pag binaligtad mo, live, sabi niya, patay, buhay, pag binabaligtad mo yung bagay na. Meron po akong card nun, baka gusto niyong humingi mamaya. Kung gusto niyong gamitin sa pag-iibanghelyo.
Iba-iba po sila ng mga system. Iba't iba sila ng pamamaraan now. Pero noon, they really present the gospel fully. And kailangan ng maraming oras na ginugugol para magawa po ang bagay na yon. Kasi yung mission ngayon, nag-iba na ang pamamaraan. Pero ano yung ginawa nila? Sabi niya sa verse 21, when they had preached the gospel in that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium. Parang madali ang 21, ano? Sinadya ko po talaga kasing ihiwalay ang 21 nung inahanda ko po yung preaching. Ang division po ng mga Bibles karaniwan ay nasa 24. Sinadya ko po yung 21 nakahiwalay. I think ang 21 ay dapat inihiwalay sa kanilang paragraph division. Pero gusto nilang isama doon sa part ng Lystra. I think dapat nakahiwalay. Pero isinama po nila, no? Parang ang dali-dali lang ng 21 na sabi na, nung sila ay nakapangaral ng mabuting balita sa syudad at nagkaroon ng marami mga disipulo, sila ay bumalik sa Lystra. Pero ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari before 21? Ano ba yung nangyari? At balikan lang po natin ang istorya ng verse 19. Sabi niya, but Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. When the disciples gathered around him, he rose up and entered the city. And on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. Parang pag tinignan niyo yung 21, nangaral sila sa Derbe, nagkaroon ng maraming disipulo. Ano kasi nangyari doon sa kwento doon sa Lystra? Nakapangaral silang totoo sa Lystra. Iginalang sila ng sukdulan, tawagin na sila ng mga anak ng Diyos, ng pari, ng Lystra. Pero, hindi simple ang dinanas, mga kapatid ni Apostol Pablo, dahil siya ay binato up to the point of death. Stoned to death. Hindi siya binato na parang nagtatapon lang sila ng unan, tapos okay lang pagkatapos nun. Hindi siya binato ng kamatis, katulad ng ginagawa sa panahon natin, dahil pag nakapatay ka ngayon, ikukulong ka. Hindi siya ganon. Bato ang binato sa manggagawa ng Diyos. Kaya para na siyang namatay. Ganon kasakit yun. Yung mission work nila, mga kapatid, kasi ngayon, mga simple na lang, malala na yung problema natin sa mundo. Like, kapag napagalitan ka, sabihin niya, na-stress ka, pwede ka na magdemanda. Na-stress ako kasi pinagalitan niya ako. Yung mestra namatay kasi pinagalitan ng principal. Kung uso na ngayon yung namamatay kasi napapagalitan, siguro walang matitirang tao sa Pilipinas. Pag napagalitan, mamamatay. Pagka isusumbong na sa pamahalaan, mahilig pa naman ang mga reporter na maghanap ng sinong may kasalanan. Bakit po siya namatay? Tapos sinabi ng doktor, ito yung kinamatay, meron po siyang sakit. Hahanapin pa rin ang reporter, bakit siya na hospital? Hahanapin, pinagalitan kasi ng principal, tapos ibibintang na sa principal o do sa taong pinagmulan yung kasalanan. Yung pala, meron na sariling sakit yung tao. Pinagbintangan yung principal. Pasensya na kayo, ginamit yung illustration. Napanood ko kasi at nalumbay ako doon sa ginagawa ng mga reporter, especially Channel 7. Kaya naghahanap po sila kung sino yung pagbibintangan lang. Kawawa naman yung mga pinagbibintangan. Saan kayo nakakita ang principal hindi nagagalit sa teachers kapag hindi tama yung ginawa? Saan kayo makakakita ang boss na kapag meron kang maling ginawa, sasabihin niya sa'yo, good job? Walang ganun.
Nagiging bobo tayo kapag pinagalitan ka dahil maling ginawa mo at gusto mo sabihin sa'yo, good job. Kabobohan po yung pasensya na kayo. Pag pinapagalitan kayo ng magulang nyo, they love you so much. Ayaw kanyang mali ang iyong gagawin. Ganun po yung pagmamahal ng magulang sa anak. Pag hindi ka pinapagalitan ng magulang mo, kahit maling ginagawa mo, kausapin mo yung magulang mo, sabihin mo, kung mahal nyo daw ako, sabi ng Biblia, pagalitan nyo ako pag mali ako. Pag ayaw nyo mapagalitan, you will be one of the worst person in the world. Usapan po natin. Ito po yung nangyari kay Paul and Barnabas. Binato si Paul up to the point of death. Kaya ko po hiniwalay ito, ang 21. Kung ako yan, ayoko na. Kung ako si Paul, ayoko na po mag-mission. Sa palagay ko, sa panahon po natin, baka wala nang mag-try ulit dito. Unless yung puso po nung magmi-mission ay ganun siya kalalim. Nung namatay po yung misyonero doon sa panahon nila Mingkayani, can you imagine, ang babalik kapatid ng isa sa mga namatay at babae siya. Ganun kalalim yung puso ng babae sa pagmimisyon. Kung hindi ganun ang puso mo sa may misyon, hindi mo magagawa po yun. Ito ganun din po yung lalim sa puso ni Paul and Barnabas. Hindi dahil kailangan nilang gawin. Baka sabihin kasi minsan ginagawang kabuhayan ng pagmimisyon. Kapag nagmimisyon at nagpapastor, akala nila negosyo. Sabi nga ng isang pastor, nangaral siya sa isang patay, tapos merong nag-love gift sa kanya kasi nilive niya yung patay, burial service. Tapos sinabi niya doon sa mga katabi niya doon sa nakikilamay, tingnan niyo, nakaupo lang ako, pumapasok yung pera. Pastor po yun. Kaya ginawa niyang kalakal yung patay. Nangaral siya, tapos nilive, tapos may pumasok na love gift para sa kanya. Tapos sinabi niya doon sa mga unbelievers, tingnan niyo, nakaupo lang ako, kumikita ako ng pera. Kapatid, mga negosyo yun. Hindi po yung pagpapastor, kahiyahiyang gawain. Kung gano'n yung mga puso natin, we want do on mission. Business yun. Sana magnegosyo na lang, magtayo sila ng funeral parlor at mas malaking kita. Sabi nga ng isang funeral parlor, your sorrow is our joy. Sabi niya. Kasi yung namatayan, umiiyak, yung nagninegosyo ng funeral parlor ay natutuwa kasi may namatay, kasi kikita siya. Kaya sabi niya, your sorrow is our joy. Mga kapatid, halos ikamatay ni Pablo ang pagmimisyon sa Listra. Baka ayaw na. Mahirap eh. Based on konting persecution, we give up on the ministry dahil, alam niya, mahirap po siya. Kaya lang yung verse 21, kung bakit ko hiniwalay po ito, kasi namamangha ako sa senaryo ng verse 21. Ganito po yung pagkakalagay ng 21. When they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra. Yung verse 21 ay nakapatungkol po yan sa Derbe. Kaya na halos ikamatay ni Apostol Pablo ang pagbabato sa kanya, tapos nagising ulit nung paikutan siya ng mga mananampalataya together with Barnabas. Pagkatapos nun, pinahinga lang siya ng isang gabi doon sa syudad. Kinabukasan, pumunta sila sa Derbe at nangaral siya ng salita ng Diyos. Can you imagine the ministry? Hindi ko alam gaano pa karami yung mga misyonero na gumagawa ng ganito kahirap na mga trabaho. Tapos sasabihin mo sa misyonero, mag-tent make ka, magtrabaho ka, tapos mag-mission. Paano kung dumanas ganito yung misyonero?
Siyempre, nagmi-mission na siya sa lugar na hindi siya kilala at nakataya ang kanyang buhay. Tapos sabihin mo, magnegosyo ka. Magtrabaho ka muna bago ka magmisyon. I-provide mo ang sarili mo ng pangangailangan mo. Pagka ganun po yung mga churches, yung church mismo na nagsisend ng mga misyonero, masama ugali. Papag-mission mo yung tao, walang pera, sabihin mo magtrabaho muna, hindi po tamang pananaw po yun sa mission. Kapag nag-send ka sa mission, you provide for the missionary. Hindi ganito. You provide for a missionary. Ang nakakamangha kay Paul at sa kanyang mga kasama, nangaral sila ng salita ng Diyos. Nung maraming mananampalataya, uuwi na sila. Bago sila uuwi, saan sila babalik? Tingnan po yung binalikang lugar, Listra. Di ba siya dyan muntik na matay? Kung isipin nyo lang po yan, trauma yan. Trauma. Hindi ko kaparehas ng puso ni Paul. Yung principal na tumatanggi sa amin to go on mag-Bible study sa mga estudyante, ayoko sila binabalikan. Kaya yung nireject ako, nung mag-Bible study ako, ayoko binabalikan po yung lugar. Especially yung principal, kasi nga nagtuturo kami minsan sa school. Pag yung principal tinanggihan kami, ayoko siyang balikan. Baka si Paul sana ganito lahat yung puso natin, Kaya in-encourage ako ulit, Pastor, punta tayo sa ganitong school na, sabi ko, nandiyan yung principal na tumanggi sa atin. Ayokong pumunta dyan. Tuloy na influensyahan ko sila, ayaw nila mag-Bible study doon. Sabi ko, ayoko dyan. Yung principal nandyan, i-reject lang tayo. Mga kapatid, hindi pala ganun, Paul is different. Babalik siya ulit sa Listra. Okay? Babalik po siya sa Listra kung saan siya muntik na namatay. Tapos bumalik siya sa Iconium, na kung saan dito nanggaling yung nang bato sa kanya. Tapos babalik ulit siya sa Turkey, sa Antioch, Turkey, o Asia Minor, na kung saan dito galing yung mga Hudyo na bumato sa kanya. Yung instigator o yung dahilan kung bakit nabato si Pablo ay nanggaling sa Iconium, sa Antioch, at yung mga na-persuade nila sa Listra. Gusto mo pa bang bumalik dyan? Kung iisipin po natin, yung trauma, dapat may trauma na siya, hindi na siya babalik. But this was amazing. Bumalik pa rin. Just to conclude this mission, their mission, bumalik pa rin siya doon, mga kapatid. Ano yung ginawa? Verse 22, strengthening the souls of the disciples. Okay, binalikan niya mga mananampalataya, strengthening their souls. Kung bakit, minsan namimiss po ito ng mga sending churches. Visiting their daughter churches, visiting the churches wherein saan sila galing o yung minisyonan nilang mga lugar, yung mga simbahan na itatayo. Minsan hindi nila nababalikan o hindi nila pinupuntahan. This should be like this. Dapat pupuntahan yung mga mananampalataya and strengthen them. Encouraging them to continue in the faith. Okay, strengthening, encouraging na magpatuloy sila sa pananampalataya at ipaalala sa kanila kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, makakaranas ka ng persecution. Mula magsimula ang Kristyanismo hanggang ngayon, ang mga mananampalataya ay pina-persecute. Hindi po ito natatapos. Hindi yan natatapos. Kaya pag sinabi natin, Pastor, pagka daw tayo nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo,
ikaw ay gagaan ng buhay, ikaw ay yayaman, ikaw ay pagpapalain. Totoo naman yun. Pero dadanas ka ng tribulation. Yung nagsasabi na ikaw ay yayaman, nagkukumahog naman mag-solicit. Kahapon in-encourage kami ng isang galing sa DOJ, nasa Department of Parole. Okay? In-encourage kami ng isang, palagay ko lawyer po yun. In-invite kami to join para kami daw ay makatulong para sa pagbabalik maayos na buhay ng isang paroladong may nagawang hindi kaaya-aya sa tao. Sabi na, sa dami naming inahawakan sa District 2 ng Pangasinan, 2 lang kaming kumagawa nun. If you can help us. Di namin dala kung gusto namin, ano? Parang mahirap siyang gawin. Ako gusto ko. Pero paano mo siya gagawin? Maganda ba siyang gawin? Sometimes, pag nagmi-mission, mas madali na lang gawin yung mission na yung tao ready na makinig, yung tao na mananampalataya, ayaw natin na gawin na yun sa mga masasama. Samantalang tayo, dati namang masama, niligtas lang sa biyaya, sa habag at biyaya ng ating Diyos sa mamagitan ng bigay ng ating Panginoong Kristo ng kanyang buhay. Kaya, when you go in the mission, o sa buhay mananampalataya, parte ito, strengthening, encouraging, at makakaranas tayo ng persecutions. Ano pa po yung ginawa po nila? At sila'y nagtalaga ng mga elders sa bawat church. Ano po? Ang elders o leaders ng mga simbahan, hindi po ito kamukha sa school na every year pinapalitan. Pang-school po yun. Kasi nga, gagraduate ka na ng grade 1, punta ka na ng grade 2. Therefore, magpapalit ng officer. O ginaya ng mga tao, every year nagpapalit ng officer sa church. Hindi po ganun ang church. Until disqualified, then magpapalit. Until ayaw na nung nagli-lead. Hindi yung giving chance. Yung giving chance, let them serve. Give them chance to serve. That's giving chance. Intindihan po natin? Parte po ito. Madali ba maglagay ng leaders? No. Yung mga elders na nandito, they will preach sa church. At yung community na meron, pumapatay ng tao. Yun lang naman, bumapatay ng mga mananampalataya. But ito po yung ginawa nila bago sila uuwi sa kanilang mga mission, they will go back. Binalikan nila yung na ministeryohan nilang church. Specific, yung mga binanggit na lugar. Binanggit ang Listra, ang Iconio, at Antioquia ng Asia Minor. Hindi po ng Syria, dahil babalik sila mamaya sa Syria kung saan sila nagsimula. Kaya mga kapatid, ito po yung ministry na meron. Concluded that. Ngayon magre-report naman na sila. Verse 24. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. When they have spoken the word in Perga, they went to Atalia. Mga kapatid, pag tinignan niyo po yung mapa, halos babalik lang po sila kung saan sila nanggaling. Pero hindi na po nila babalikan ang Cyprus. Okay, di ko alam, di natin alam, why not Cyprus? Bakit di sila doon bumalik? O bakit hindi na sila dumaan doon? Hindi natin alam. Wala siyang linagay na detalye si Pablo, si Bernabe, at si Dr. Lucas para isulat po ni Dr. Lucas. Walang detail. Isa lang ang sigurado, hindi sila dumaan doon sa Cyprus pabalik. Ang last destination nila ay ang Atalia. Okay, makikita nyo naman po yan sa mapa ninyo kapag nakita yung mapa ng Asia Minor, yung missionary journey ni Paul, makikita nyo po doon ang Atalia. From Atalia, sasakay na po sila ng barko pauwi ng
Antioch. Yeah, that is in verse 26. Sabi na, from there they sailed to Antioch. Yan na po yung Antioch, Syria. Kapag tinignan niya naman yung mapa, Pastor, meron palang mga Kristiyano sa Syria. Yan po yung number 1 na bumobomba sa Israel. Okay? Kalaban nila mortal yan. Okay? Ano ang meron? Where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. At naman po yun, pag-uwi nila, they got a lot of encouragement from the sending church. Ayan naman pala yun. Nag-report sila, 27 and 28 will tell us. When they had arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. Ito po yung good news. What's the good news? Binugbog? No. Ang good news nila, mga kapatid, ito, ang gawa ng Diyos kung paano nagbukas ng pintuan sa pananampalataya para sa mga Hentil. At magbubukas din yan para sa atin. Yung muntik ng ikamatay ni Apostol Pablo ang magbubukas ng pintuan para umabot ang mabuting balita sa atin. Diyan na ba yung pastor? Hindi pa. Hanggang makarating po siya ng Rome. Then sa Rome, will be established sa Roman Catholic Church, and then yung mga praile ay pupunta sa Pilipinas. Pero yung gospel talaga na tumating sa Pilipinas ay dala na ng Amerikano. Okay, pero yung Bible ay dala ng mga Espanyol, ng isang pari na nag-translate ng Lucas sa Pangasinense. Kaya nung nag-100 years na po ang Bible sa Pilipinas, ang pinag-uusapan nilang 100 years ay yung aklat ni Lucas na translate ng isang pari sa Pangasinense. Kaya yun yung una nating translation, hindi po Tagalog, Pangasinense. Pero yung gospel that fully preached ng maayos, galing na po ito sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay nagkaroon ng kaligtasan dahil mayroong Huguenots na gustong sumamba ng maayos at kailangan nilang lumabas sa England. At nakarating sila ng New England, tinawag nilang New England, at ang tawag ngayon ay United States of America. Nung sinakop nila tayo, dala-dala po nila ang mabuting balita. Paano nangyari? They divided the Philippines. Methodists in Luzon, Baptists in Visayas, and Pentecostal sa Mindanao. Ayan po yung kanilang decision to make. Yung mga dala-dala nila yung mga pastor, sama ng mga Amerikano, ganun po nila hinati. Mapalad tayo that the gospel, ang mabuting balita ay umabot sa atin. It is not about religion. Hindi ito yung relihiyon na magkakaroon ng palakihan ng relihiyon. Bagkus ito ay pananampalataya na binibigay ng Diyos. Mga kapatid, after the summary of their work, they have to rest for a little while. Ganito ang pagmimisyon. Walang madali. Ang pag-iibanghelyo, whether kayo ay nag-iibanghelyo sa malakihang grupo, whether kayo ay nag-iibanghelyo sa maliliit at kukunting mga tao, wala po nito madali. Pwede tayong payagan, pwedeng hindi. Ang Pilipinas, ang mga Pilipino medyo maluwag pa dyan, except yung ibang mga, kapag ang iba ay close ang kanilang religion, then you cannot simply penetrate kamukha ng Iglesia ni Cristo. Hindi yan madali. Kahit saan po tayo pumunta, walang madali. Kahit gaano ka kagaling mag-share ng gospel, kahit gaano kaganda yung gospel presentation, wala pong madali. Dahil ang magbubukas sa kanila ang Diyos pa rin.
Dahil sila ay binibigyan pa rin ka ng kadiliman ng Diablo. Pero ito po yung encouragement sa atin. Ang Diyos ang nagbubukas ng pintuan para sa atin. Hindi lang natin alam nasaan yung pintuan na nakabukas. Ibig sabihin, ikagrab lang po natin yung oportunidad na nakalaan para sa atin, na ibibigay po ng Diyos. Ang pag-iibanghelyo is not about us. Of course, gusto nating lumaki ang church. Pero ang gusto natin yung mabuting balita ay lumaganap sa iba. Na marating ang mga tao, magkaroon ng kaligtasan at hindi rin sila tumungo sa kumukulong asupre. Sana hindi naman natin nabutin yung ganito kamukha kay Pablo. Si Pablo binato up to the point na malapit na siyang mamatay. Si Bernabe hindi. Dalawa po ito magkasama. Hindi si Bernabe, si Paul lang. Okay? Si Pablo lang po nakaranas ng pambabato. Si Bernabe hindi siya. At this time po, hindi niya naranasan. Kaya iba-iba po tayo ng karanasan sa pag-iibanghelyo. Pag may pintuan tayo na bukas para sa mabuting balita, grabe. Dahil di natin alam, kailan bubukas ulit yung mga pintuan na ibibigay ng Diyos para may bahagi po natin ang mabuting balita. Siyempre, yayayain nila natin sila sa church na to. Baka mapunta naman sila doon sa simbahan na kung ano-ano pinagtututuro. We encourage them to come to the church. Kung nandito lang po tayo nagmi-mission sa lugar nating mga tarim. And don't simply point them, saan kayo mag-attend? No, invite them to the church. Basta mahalaga lang sa atin yung maligtas sila. Totoo po yun. Pero yung strengthening nila could only be done sa loob ng church na maayos ang turo. Kung hindi natin sila i-invite sa church, sa pumunta sila doon sa pangit na simbahan, what do you expect? Baka yung pastor nila yung, tingnan mo, nakaupo lang ako, kumikita ako. Gusto nyo ba na yung naibanghelyohan mo pupunta doon sa ganon simbahan? Ayaw natin. We want them to be strengthened. Invite them to the church. Invite them. Para lumago sila at tumatag. Don't simply mag-ibanghelyo tayo tapos bahala na lang sila. No, introduce your church. Pastor, bawal po yun. Hindi tanggalin ka na nila doon sa ministry na meron. So far, maliban doon sa goalkeeper, sinasabi ng mga nag-encourage sa amin to teaches sa mga iba't ibang mga ministry. Sabihin nyo kung saan kayo ang church. Okay, yung goalkeeper lang naman ang ayaw. No? Pero yung iba po, pinapasabi, saan kang church? Para alam nila, saan ka ba, sino ka ba pumunta ka rito? Lalo na sa akin, baka akala nila, nagpapautang ako pag pumunta ako doon. I have to introduce myself. Hindi ako nagpapautang. Ako ay pastor, magtuturo ng salita ng Diyos. Kasi tatanong ako ulit pagkatapos nun. Kaya mga kapatid, may bukas na pintuan, let's grab it. Accountability, mahalaga po yan. Kaya huwag kayong magtaka kapag mayroong misyonero, they have a lot of accountability, kailangan silang mag-report. Minsan lang masyadong brutal yung mga reporting to the point na hindi na nakakagawa ng mga ministry yung iba sa dami-dami niyang kailangang i-report, which is mali naman. Missionary na tent maker, I don't agree. Tent-making pastors ay hindi magandang sistema. Dapat tulungan ng simbahan yung pastor para hindi siya magnegosyo. Tapos magrereklamo tayo, pangit ang preaching. Pastor, yung pastor pumasok sa politics. Baka walang sweldo sa simbahan. Baka yung love gift hindi siya enough, kaya para mabuhay ang pamilya niya. Then politics is a good way. Kung manalo siya, kapag kagawad, 95,000 ang sweldo niya, cut of one. Kapag nanalo siyang mayor, mga lamang-lamang, mga 200,000 ang sweldo. Pag nanalong congressman, 245 ang sweldo. 1,000.
Pag senador, ganon din, maliban pa sa wedding payola. O, iba pa po yung mga project na mayroong itatayo. Iba pa yung hihingi sila ng buhangin. Ibibigay mo yung buhangin, ang ilalagay na presyo ng secretary, 5,000. Yung buhangin ay 1,500. Kaya kapag gusto mong yumaman, pumasok ka sa politics. Sabi, pastor, ba't pumasok siya doon? Baka walang love gift yung church. Kasi ang gusto ng church, the pastors will live by faith and die by faith. Kasi ang tingin ng mga tao, dapat yung pastor sanay sa kahirapan. O, di patayin nyo na yung pastor by faith. Tapos gusto ng mga tao, maganda yung message, yung pastor, ang love gift niya, hindi mo makabiling bigas. O, paano makakaisip, ang ulam niya ay gatas ng tigre. Alam niyo yung gatas ng tigre? Asin na may tubig. O, sabi ng isang Baptist pastor doon sa Babuyan Island, sa hirap po ng buhay namin doon, ang kinakain lang namin ay lengua, sabi niya. Pastor, ano kinakain mo lengua? Yung dila ko, binabalik-balik ko na lang, pastor, sabi niya. Kasi wala na ako makain, kaya lengua yung ulam ko. Kaya pag lengua yung ulam ko, yun na, pastor. Di ka ba mahabag yung pastor? Bata pa ako, di pa ako pastor yun. Meron nagsusulisit na pastor sa amin, awang-awa kami. Sabi, pastor, matanong ko lang, magkano ang love gift mo every month? Sabi niya, 500 pesos. Ang love gift ko is 2,000 pesos, hindi ko makasya-kasya. Tapos yung pastor, ang love gift niya, 500 per month. Paano ka nabubuhay? Kailangan ko magtrabaho, ngayon magsusulisit ako. Sabi niya. Hindi po madali ang mission. Hindi madali ang pag-ibanghelyo. Then they have to support the ministers. Tapos gusto mo mag-a-account. Coupon ban pa lang niyang gagamitin, ubus na yung 500 niya para i-report lahat ng ginawa niya araw-araw. Bibili pa siya ng ballpen. Gusto mo maganda pa yung sulat. O di bibili pa ng pilot yon, 50 pesos. O 450 na lang yung pera niya. Bibili pa siya ng coupon ban. Tapos gusto mo maganda pa yung nakaprint, magpapaprint pa siya, 3 kada page. O kung 10 yun, 30, magkano yung pera ng pastor? 420. Tapos gusto mo mag-Bible study sa malayo, napudpud na yung tsinelas niya. Tapos dapat bumili kang magandang sapatos. Paano siya bibili 3,000 pesos na sapatos? Gusto niyo naka-Spartan lang. Bumili ka na lang ng Spartan, meron pa ba ron? Wala, marami sa inyo gumamit ng Spartan, kamukha ko yung sapatos nyo Spartan, matibay talaga yun. Pangbaha yun, kayang-kaya. Kaya lang, tapos sasabihin mo, tapos darating yung pastor, kailangan bihis na bihis. 420 na lang, napudpud na yung sapatos niya, tapos gusto mo pa bihis na bihis. Tapos bibigyan siyang barong yung pinaglumaan ng mga ibang pastor, kasi yung pastor, nakayupi na yung barong niya hanggang dito pa rin. Nakakita na kayong pastor na gano'n? Tapos yung haba niya halos umabot na sa tuhod. Hindi man siya mabigla na mabigyan ng maayos na barong. Tapos sabi, si pastor mukhang pulubi. O, 500 ngayong love gift eh. Tapos hahanapin mong gano'n. Tapos yung anak niya, gusto mo paaralin sa maganda dapat ang pagpakakainin, patay gutom yung anak. Kakain lang siyang manok pag niyaya mo siya dun eh. Dahil nga sa bahay nila, gatas ng tigre tsaka lengua yung kakainin noon. Naintindihan niyo mga kapatid? If there's a missionary, you support, you help. Ang pagmimission hindi madali. Sila yung na-expose sa maraming tao with that. Then help. It's not about living by faith. Yes, I know how pag makontent, sabi ni Pablo. Alam niya para makontent, pero ang Macedonian church, pinadalahan siya ng love gift to do the mission. Tandaan niyo po yun. Dahil hindi siya masuportahan, Macedonian church supported it. Kaya mga kapatid, nawa tayo patuloy na mag-mission sa kanya-kanyang area natin. Saan man kayo nandun, pag mayroong bukas na pintuan, share the gospel.
para sa kaliligtas ng iba. Mahirap, may rejection, so let it be. But share the gospel para matawag ang mga hilirang ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Hindi namin kamukha nga yung karanasan ni Pablo. Baka meron sa amin na ganun mga puso kamukha sa kanya at tapang. Nawa i-bless niyo po sila for their ministries. But sa amin, parang hindi naman siguro, kung hindi man kami ganun, ano man po yung aming kakayanan on how to share the gospel, tulungan niyo po kami na ipakita sa amin yung bawat bukas na pintuan na meron to share the gospel. Tulungan niyo rin po kami, pagka meron pong nagnanais na mag-share ng gospel sa iba, tulungan niyo po kami na makatulong at makapag-ministeryo sa iba. Upang sa gayon, o aming Diyos, ang inyong mabuting balita ay lumaganap at para matawag po ang inyong mga hinirang. Dalangin at hiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo.